Ang anak ko po na-recruit ng anak bayan at sa edad na 16 years old. Miss Luisa Espina, ma'am, you have the floor. Good afternoon, Mr. Chair and everybody po. I'm Luisa Espina of Hands of Our Children and a public school teacher din po. Ang anak ko po na-recruit ng anak bayan at sa edad na 16 years old. From PUP, siya po ay senior high. Same ng mga pattern recruitment ng mga nagsalita na former, ganun din po, former rebel, ganun din po ang nangyari sa anak ko. From mabait, mapagmahal na anak, nag-twist po siya nang nasali dyan sa organization na Anak Bayan at Gabriela Youth po. Nawawala-wala na, ginroom nila ang anak ko na magalit sa gobyerno, na huminto sa pag-aaral. Dahil sabi nila, narinig ko mismo sa anak ko na ayaw niya na mag-aral. Dahil papel lang daw po yung edukasyon. Mas mahalaga daw at mas maayos daw yung pinag-aaralan nila doon sa sinarihan niyang organisasyon. Hanggang sa nawawala December 2018, lagi pong nawawala ang mga kabataan dahil yan po ay anibersaryo ng CPP. Inakyat ang anak ko sa Davao, sa Mindanao po, bilang NPA. Nakipaglaban ako, hinanap ko siya. Wala po akong proof of life. Sinabi ko sa anak bayan na hindi na biro yung pagkawala ng anak ko. Kailangan ko ng, kung malaman kung nasaan ang anak ko. Nagbigay sila ng sulat, January 2019, na ayon sa sulat ng anak ko, mahirap man tanggapin na may anak kayo ng ganito. Ngunit ito na po ang paraan ko para pagsilbihan ang malawak na hanay ng masang api. Yun ang content ng sulat ng anak ko, na napakahirap po talagang tanggapin, na bunso po siya. Sure, ang ginawa nito ng mga CPP, NPA sa aming pamilya. Napakasakit. Isang araw lang mawala yung anak mo, hindi mo na alam ang gagawin mo. Pero yung magliliwag taon, hindi mo na kaya. Tuwing gabi, iyak ka, bagyo, may sakuna naman na mangyari sa atin, COVID. Alalahanin mo yung anak mo, yung worst na mangyayari, kung ano ba yung nangyayari sa anak mo. Walang proof of life. Nakakakain ba? Through NTFL ka, may sumusuko. Nag-aamot kami na baka kilali anak ko dahil sa SMR, yan sila Arian, sila alam nila na nakasawa nila yung anak ko. May sumuko sa Tagum, 13, na ikwento. Halos madurog na daw yung paa ng anak ko sa sugat dahil di ba nakabota sila sa mga mining area na walang makain, payat, napakasakit yun. Ganito yung ginagawa sa bawat nire-recruit ng mga organisasyon na to, na gusto ko na malaman nyo na karamihan sa inyo siguro numero lang yung nare-recruit ng mga bata. Ngunit anak ko namin yun, buhay yun, may kinabukasan na nasira, pamilya na nawasak sa amin. Ito kami, buhay kami. Lahat ay napakasakit. Yan kaya lumalabas kami, mahirap pa nito. Sa hands-off, ina-awareness po namin kung paano na-recruit ang anak namin. Ang mga pattern po na yan ay binibigay namin sa mga eskwelahan din. Dahil ayaw na po namin na may iiyak pa sa harapan ninyo na magulang. At ayaw namin na may mag-aaya sa anak namin. Kaya gusto namin panagutin lahat ang nang-recruit sa amin at sa mga naniniwala sa mga palyadong ideolohiya na sinasaksak nila sa bawat kabataan, na managot sila sa nangyari sa amin, malagot sila sa pamilya namin na napakasakit. Yung sakit po, walang salita na makakapantay, makakadescribe sa nararamdaman namin ngayon. Kaya sana tulungan nyo kami na mabawi yung anak namin at salamat doon sa binaba ni Presidente Bongbong na amnesty sa mabalik loob program sa mga NPA. Sana kung naririnig to ng CPP, alam ko sana naririnig to ng mga anak namin, magbalik loob kayo. Nandito na may pangalawang pagkakataon, wala na pong saysay yung pakikipaglaban dyan. Walang totoong ginagamit lang kayo ng mga hunyangong makabayan na nagsusulong ng ganitong ideolohiya. Dahil kung totoo yung kanilang paniniwala, kung totoo silang naniniwala sa ideolohiyang sinasaksak nila sa bawat kabataan, sana mismo yung anak nila sinali nila. Ngunit hindi po, dahil alam nila na mapapahamak ang bawat i-recruit nila. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Miss Luisa Espina.
totoo talaga, anak lang ninyo ang ginagamit nila. Yung mga anak nila nandun sa abroad, nag-aaral. Gagandang eskwelahan, pinapaaral. Tapos yung mga anak ninyo, yun ang pinapaakyat sa bundok, pinapalaban sa sundalo. Nakipagbarilan sa mga sundalo. Magaling talaga sa squad. Magaling mag-sweet talk itong mga tao na ito. Hindi ba yung anak mo yung recent nila doon sa lower house, sa kongreso? Yung mga party list ng, sino yung congressman na yun? Si Eh, Arlene Brosas, Arlene Brusas. Si AJ po yon, si Ha? AJ po na anak po ni Relisa Lucena at isa po sa president namin na si LB Kaalaman. Yung kay Ma'am LB Kaalaman po nakauwi na po sa bahay nila, pero yung kay Relisa Lucena po ay nandoon pa rin po sa under ng CPP NPA po, NDF. Pero at least mabuti sila. Yes Nakita po, nila na nandito. pinresent Yes. doon sa wala. Diyan mo makita, di ba? Diyan mo makita kung anong linya Yes. meron itong mga party list na ito doon sa armadong CPP, NPA, NDF, sa NPA. Bakit nila na-produce yung bata na yun? Pinapreskon pa nila doon sa Congress. Di ba? Tapos ngayon, di na silang deny, wala silang linya. Na hindi na kaalyado yung NPA. Tapos ngayon, recent nila, pinapreskon pa. Napakawalang hiya, no? Hindi mo lang nila inisip yung grieving parents na ibalik doon sa parents yung bata. Afterwards, yung bata, binalik rin doon kung saan na ngayon. Nasa armado na ngayon. So yung anak mo, hanggang ngayon, wala kang balita. Ang huli pong balita ay nasa Davao po siya, pero ngayon po wala na po talaga. Ang ano namin po is nasa Bukidnon, kasi sa Davao po is ano na po yung dismantle na po lahat ang guerrilla doon dahil galing po siya sa Guerrilla Front 2 dati, Mr. Chair. Wala na sa Davao, nag-move sila sa Bukidnon. Ngayon, ang pwersa ng Armed Forces at ng PNP, nakafocus sa Bukidnon, kiniklear nila, so wala na yan ngayon sa Bukidnon. Nandoon na yan sa Lanao banda. Lanao doon sa Marawi, doon sa, pumasok na doon sa area ng Imaylep. Kasi yung mga hinahanap ngayon na NPA na Bukidnon, wala na doon sa Bukidnon, nag-move na sa Lanao. So most likely, makita mo yung anak mo doon banda sa Lanao, nagtatago doon. Sa Wao banda area, Wao at saka, basta doon banda, Wao area. Nandoon na sila ngayon nagtatago. Tubod. Oo. Lanao Norte yun siya. Ang Wao, Lanao Sur yun siya. Dikit sa Bukidnon. Kausap ko yung mga commander doon ng AFP. Nandoon lang daw, kukunti na lang sila doon. Umiikot baka nandoon pa yung anak mo. Kawawa naman. Yung last na ako, nakita nyo, Arian, nakita nyo yung anak ni Ma'am Luis Espina doon sa Davao? Mr. Chair, if I may, kami po sa unit po namin pumasok si Lovane, yung anak ni Ma'am. That was December Ikaw ang 2000. front secretary noon. Yes. Sige, go ahead. Okay. 2018 sa somewhere in Kitaw-Taw, Bukidnon po. Nag-attend po siya ng 50th anniversary ng Communist Party of the Philippines. So, actually, she was just planning na for exposure lang or revolutionary indication. And then, yun nga, because of, syempre, our influence no, in convincing her na mag full-time. And then, siguro, sa ilang araw na nagkasama kami, ilang araw, pagka January po ay inatid ko talaga siya sa regional headquarters ng Southern Mindanao Regional Committee sa pangangalaga ni Eric Casilaw, si Kaelian. So sila po yung tumanggap kay Lovane. Pero since nun po, hindi ko na po alam kung saan siya. Pero parang later, nagkasama na sila sa isang nag-surrender na rin sa, yung sinabi ni Ma'am kanina na Guerrilla Front 2, si Daniel De Llosa. Pero after nun, wala na po kaming balita kung saan na po siya unit na assign. So, at that time, yung sabi mo yung headquarters ng SMRC, saan banda yun? Sa At that Sitio Dumasilag sa Quezon, sa time, Dumasilag, sa barangay Santa Filomena, Quezon, Bukidnon. Bukidnon. So, meaning talagang umakyat na sila, no? Umakyat na. Apo. Umakyat. Ngayon, wala na naman na ngayon doon. Nandun na, bandang Lanao na yan. Palaging pinupurso ng ating government forces. So, thank you, Ma'am Luisa Espina. I hope and pray na hindi pa tapos ang lahat. Baka pwede pang yung anak mo makagaya nila na magbago ang isip at bumalik. So, sana magkaroon kayo ng reunion. Kawawa naman. Ako, I am so a parent, no? Imagine ko lang yung anak ko na mapunta sa kanila. Napakasakit talaga.